Sa ilalim ng ating mayamang lupa at sa bawat sulok ng ating mga bakuran, nananahan ang isang butika na likha ng kalikasan. Sa loob ng daang-daang taon, bago pa man ang modernong medisina, ang ating mga ninuno ay umaasa sa kapangyarihan ng mga halaman. Kaya naman sa video na ito ay atin tutuklasin ang 10 halamang gamot sa Pilipinas na kinikilala sa tradisyonal na medisina bilang mabisang panlaban sa mga hindi inaasahang bisita sa ating katawan. Ang mga parasite. Ang mga parasite ay mga scavengers na nagnanakaw ng bitamina at enerhiya na dapat ay para sa iyo, na nagiging sanhi ng panghihina, sakit sa tiyan at iba pang karamdaman. Ngunit bago tayo magpatuloy, paalala, ang bidyong ito ay para sa edukasyonal lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Narito ang 10 makapangyarihang halaman na may kakayahang pumatay ng parasitiko, magpababa ng presyon at protektahan ang ating katawan. Niyog-niyugan. Una sa ating listahan ay ang niyog-niyugan. Kilala ito bilang Chinese honeysuckle. Ngunit higit sa ganda ng bulaklak nito, ang mga buto nito ang bida. Ayon sa Department of Health, ang pagkain ng tuyong buto nito ay tradisyonal na ginagamit pampurga sa mga bulate gaya ng ascaris. Isang paalala, dapat itong kainin ng may sapat na bilang base sa edad upang maiwasan ang hiccup o sinok. Acapulco. Ang Acapulco ay hindi lamang para sa sakit sa balat. Bagamat tanyag ito bilang antifungal, sa ilang komunidad, ang nilagang dahon nito ay ginagamit din bilang pamurga. Nagtataglay ito ng cresofanic acid, isang sangkap na hindi gusto ng mga parasite. Bawang. Hindi lang ito pampalasa sa adobo. Ang bawang ay itinuturing na nature's antibiotic. Ang sangkap nitong allicin ay napatunayang may kakayahang magpahina at magpaalis ng mga intestinal parasites kung kakainin ito ng hilaw o bahagyang luto. Papaya. Huwag itatapon ang buto. Ang mga itim na buto ng papaya ay nagtataglay ng carpane at benzyl isothiocyanate. Sa mga pag-aaral, ang pinatuyo at giniling na buto ng papaya na hinalo sa honey ay nakakatulong sa paglilinis ng bituka mula sa mga bulate. Atis. Ang masarap na prutas na ito ay may lihim na depensa. Ang dinurog na buto ng atis na hinalo sa langis ay tradisyonal na gamot laban sa kuto, isang uri ng external parasite. Ngunit mag-ingat dahil ito ay matapang at hindi dapat madikit sa mata. Luya. Ang luya ay kilala sa pagpapabuti ng digestion. Ngunit alam nyo ba na ang gingerols nito ay nakakatulong din upang pasiglahin ang paggalaw ng bituka na nagpapahirap sa mga parasite na kumapit sa ating sistema. Makabuhay. Mula pa lang sa pangalan nito, makabuhay. Ito ay simbolo ng kalusugan sa probinsya. Dahil sa matinding pait nito, ang nilagang baging na makabuhay ay ginagamit na pampurga at pamatay bakterya. Ang pait na ayaw natin ay isa ring ayaw ng mga parasite. Malunggay. Ang miracle tree. Bukod sa bitamina, ang mga buto ng malunggay ay may antibacterial at anti-parasitic properties. Sa ilang tradisyon, ang pagkain ng hilaw na buto nito ay ginagamit upang malinis ang tiyan. Ampalaya. Hindi lang para sa diabetes ang ampalaya. Ang katas ng dahon nito ay isang subok na lunas ng ating mga lola para sa mga batang may bulate. Ang natural na pait nito ay nagsisilbing pampurga. Oregano. Pang-sampu ay ang oregano. Ang langis o oil of oregano ay mayaman sa carbacril at thymol. Ito ay isang mabisang panlaban
hindi lamang sa ubo, kundi maging sa mga microscopic parasites at amoeba sa ating digestive tract. Ang Pilipinas ay biniyayaan ng kalikasang handang magbigay ng lunas. Ngunit tandaan, ang mga halamang ito ay gabay lamang at suporta. Tandaan, ang susi sa tunay na kalusugan ay ang balanse, tamang pagkain, ehersisyo, at konsultasyon sa mga eksperto. Alin sa mga halamang ito ang nasubukan mo nang gamitin at ano ang naging resulta? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.